Kumusta mga fam? Ako nga pala si Belle, ang narrator ng anime Story PH. Bago natin simulan ang panibagong love story ni Hanamichi Sakuragi, nais ko lang pong sabihin na ang kwentong ito ay isang fanfiction lamang at wala ito sa original na kwento ng Slam Dunk o manga. At ang writer ng kwentong ito ay si Mariel C. Almoroto na pinamagatang Love at Second Fight. At kung bago ka pa lang dito sa aking muting channel, huwag mo na rin kalimutan ang pindutin ang bell button para updated ka sa aking mga upload araw-araw. So tayo na, simulan na natin. Balikan muna natin ang nakaraang bahagi kung saan ay nagkaroon nga ng pagtatalo itong si Kaeden at Hanamichi. Huminga na lamang ng malalim si Kaeden. Sabay sabi, "Pasensya na rin, Hanamichi. Marami kasi nangyari ngayong araw. Pagod lang ako." Saad naman ito sa binata. "May pwede ba akong gawin para mabawasan iyong pagod mo? Gusto mong sabay tayong umuwi ngayon?" Tanong naman ni Hanamichi kay Kaeden. "Hindi ba may training ka pa?" Tanong ni Kaeden kay Hanamichi. "Magpapaalam ako kay Kulot at Haruko na umuwi ng maaga. Papayag naman yun eh." Agad naman napairap sa kawalan si Kaeden nang muli niyang marinig sa bibig ni Hanamichi ang pangalan ni Haruko. "Dalian mo, maghihintay ako rito." Sagot niya. Gumuhit naman ang malaking ngiti sa mukha ni Hanamichi, sabay talon. "Yes, sige, sandali lang ani." Kumaripas ito ng takbo pabalik sa gymnasium para kunin ang mga gamit nito. Naiwan naman si Kaeden na nakatayo malapit sa main gate ng campus. Sa hindi kalayuan ay nakita niya ang isang lalaking nakasuot ng itim na hoodie jacket at nakatingin sa gawi niya. Nagtama ang mga tingin nila kahit nakasuot ito ng itim na shade. Agad itong naglakad paalis. Kumabog ng malakas ang puso ni Kaeden sa naiisip niya kung ano ang taong iyon. "Hindi maaari. Nasundan nila kami." Saad ni Kaeden sa kanyang sarili. Samantalang, habang sabay na naglalakad pa uwi ang dalawa, nananatiling nakakatingin si Hanamichi sa balisang mukha ni Kaeden na kanina niya pa napapansin simula noong umalis sila sa campus. Nakakatingin si Kaeden sa daan na walang kahit anong salita. Kahit anong oras, anong sandali, umaalerto agad ang sarili niya. Hindi mahulaan kung kailan magpapakita ang lalaking nakamatsyag sa kanya kanina sa harapan ng eskwelahan. "Honey, kanino ko pa napapansing balisa ka? Ayos ka lang?" Pukaw ni Hanamichi sa kanyang atensyon. Hindi agad sumagot si Kaeden. Ayaw niyang sabihin kay Hanamichi na may nagmamatsyag sa kanya. Ayaw niyang malaman ng binata at baka madamay pa ito. Ngumiti na lang si Hanamichi sa hindi pagpansin sa kanya ng kasintahan. "Alam kong galit ka pa rin sa akin sa nangyari noong nakaraang gabi. Patawad. Nadala lang ako sa emosyon ko, kaya nasabi ko ang mga bagay na iyon at nagkataon pang si Rukawa ang lalaking iyon. Sa totoo lang, hindi naman ako galit kay Rukawa. Sadyang naiinis lang. Alam mo na, karibal ko na siya sa mga bagay-bagay. Noon pa man." Tahimik na nakikinig sa kanya si Kaeden. Hindi naman siya galit kay Hanamichi. Naembyer na lang siya sa nangyari, lalo na't may hinatid na ibang babae.
Gusto ko lang sana laruhin ang tungkol sa amin ni Haruko, honey. Si Haruko ay isang mabuting kaibigan. Magkaibigan na kami since first year pa. Siya rin ang nagpapakilala sa akin sa basketball. Bukod sa akin, kaibigan din siya ng lahat ng miyembro ng Shohoku basketball team. At isa pa, natatakot ako para sa kanya kapag umuwi siyang mag-isa, lalo na't kagagraduate lang ng kuya niya sa Shohoku. Napatingin habang nakataas ng isang kilay si Kaeden sa sinabi niya. Ano? Natatakot ka para sa kanya? Masungit na tono niyang tanong kay Hanamichi. Uy, teka lang honey. Huwag ka namang agad magalit. Nakataas kamay na sabi ni Hanamichi. Alam mo naman ang panahon ngayon. Marami ng grupo ng mga sanggano ang pakalat-kalat dito. Kung uuwi siya mag-isa, yun baka matripan. Kawawa naman. Nakataas pa rin ang isang kilay ni Kaeden. Ha? Sabay taas ng kamao. Hindi kasi siya tulad mo na malakas, honey. Hindi siya katulad mo na kayang makipaglaban, kayang magpataob na mga nagdadamulagang kalaban. Sanay ka sa labanan. Kayo ng kuya mong si One Eye, sanay na sanay sa bakbakan. Paliwanag agad ni Hanamichi na siya namang kinabago ng aura ni Kaeden. Sanay kayo sa bakbakan, pero silang magkapatid sanay lang sa basketball. Yun ang ipinagkaiba nyo. Muling ibinalik ni Kaeden ang kanyang paningin sa daan. Ano ngayon? Kung sanay ako sa bakbakan, ihahatid mo na lang siya palagi, ganun? Tanong niya sa kanyang isipan. Mahinang babae si Haruko. Hindi katulad mo na malakas, honey. Kaya nga hangang-hanga ako sa iyo. Dahil sa katangian mong yan, kaya nahulog ang loob ko. Nagulat si Kaeden nang hawakan ni Hanamichi ang kamay niya. Pareho tayong ng katangian, Kaeden. Bihirang katangian na makikita ko sa isang babae. Kaya alam kong maiintindihan natin ang isa't isa. Kaya naman, agad kitang minahal. Nakaramdam ng pag-iinit sa mukha si Kaeden nang marinig niya ang mga salitang iyon na nagmumula siya. Huwag nga ako. Alam kong sinusuyo mo lang ako para hindi na ako magalit sa'yo. Namumulang sabi ni Kaeden. Tumawa naman na malakas si Hanamichi. Alangan namang pabayaan kita. Ayoko nga. Dapat masaya ka palagi sa akin. Nakakangiting sagot nito. Sabay kindat. Mas lalong namula si Kaeden. Pinindot lang ni Hanamichi ang dulo ng kanyang ilong at inilapit ang mukha niya sa dalaga. Hindi makakibo si Kaeden sa sobrang lapit na mukha ng binata para siyang hahalikan nito. Pero nararamdaman niya ang pagdikit ng kanyang mga noo ni Hanamichi. Kanina, balisa ka, kaya nag-aalala ako. Kung may problema ka, maaari mo akong sabihan ngayon din. Kung ano mang ikinababahala mo ngayon, sabihin mo lang at tutulungan kita. Mahinang sabi ni Hanamichi habang magkadikit pa rin ang kanilang mga noo. Napalunok si Kaeden nang maalala niya ulit ang taong nakamatsyog sa kanya kanina. Hindi niya kayang sabihin kay Hanamichi ang totoo. Ayaw niyang madamay ang taong pinakamamahal niya sa kadiliman ng kanyang pinagmulang pamilya. Sasabihin ko rin sa'yo balang araw, Hanamichi. Si Kaeden ang unang bumitaw sa pagkadikit ng kanilang noo. Sa ngayon, huwag muna. Huminga ng malalim si Hanamichi at muling initian si Kaeden. Ayos lang sa akin. Hindi kita pipiliting sabihin iyon kung masila ng dahilan. Ngumiti si Kaeden sa kanya. Mas lalong lumawak ang ngiti ni Hanamichi.
So, ang ibig sabihin ba nito ay okay na tayo, honey? Inirapan agad siya ni Kaiden. Pero, humalakhak lang si Hanamichi. Sinasabi ko na nga ba, ang taas talaga ng effectiveness ng kapugian ko. Nya! Tawa muli ni Hanamichi. Baliw, sabi naman ni Kaiden. Sa'yo. Sagot naman ni Hanamichi. At least, pogi. Mahinang natawa si Kaiden sa kaingayan ng kasintahan niya at bumulong. Pasalamat ka at mahal kita. Saad naman ni Hanamichi kay Kaiden. Samantalang, sa loob ng coffee shop ay naroon nga sina Saiga at Freya. Tanging silang dalawa lamang ang nasa isang table. Napaka-casual tingnan ng kanilang date na kung tingnan ay parang mga simpleng mag-aaral lang. Inilapag nga ni Saiga ang tsaa pagkatapos itong humigop. Tiningnan niya si Freya ng seryosong nakatingin lang din sa kanya. Paano nga sasabihin dito ni Kaiden kay Hanamichi na mayroong mapanganib na darating sa kanilang buhay ng kanyang kapatid na si Saiga? Kaya abangan natin ito